Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Bakit hindi si Bonifacio? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sigurado ko may hawak kayong 10 pisong barya ngayon. O baka nasa bulsa nyo lang. Tingnan nyo, sino yung mukha doon? Si Andres Bonifacio, di ba? Ang ama ng Katipunan. Yung laging nakataas yung itak. Mukhang galit, mukhang handang makipag-away. Pero, gets nyo ba to? Ang opisyal na pambansang bayani ng Pilipinas ay si Dr. Jose Rizal. So, ano nangyari kay Bonifacio? Bakit siya laging parang runner-up? Bakit yung isa binaril ng mga Espanyol sa Bagong Bayan at yung isa pinatay? Pero hindi ng Espanyol, pinatay ng kapwa Pilipino. Dito na tayo papasok sa isang napakagulo, napaka-shady at nakakashock na istorya ng history natin. Ito yung kwento kung paano ang good intentions ay pwedeng matalo ng politika. Okay, simulan natin. Sino ba tong si Andres Bonifacio? Hindi to yung typical na bayani na nakikita mo sa pelikula na naka-suit and tie. Hindi to ilustrado, hindi to galing sa pamilyang mayaman na nag-aral sa Europe. Si Bonnie, taga Tondo. Mismo, Tondo. Maaga siyang naulila, so kailangan niyang trabaho. Nagtinda siya ng pamaypay, nagtinda ng tungkod, naging budigero. Pero wag ka, kahit hindi siya nag-graduate ng college, si Bonifacio, self-taught. Nagbabasa siya. At hindi nang basta-basta diary yung binabasa niya. Binabasa niya yung mga libro tungkol sa French Revolution, yung Les Miserables, yung mga libro na nag-spark ng revolusyon. Yung utak niya nag-aapoy. So, 1892, si Rizal, yung hope ng mga mayaman na exile, pinadala sa dapitan. Para sa mga Espanyol, okay, case closed. Talo na yung mga Pilipino. Pero sabi ni Bonifacio, teka lang. Gabi ng July 7, 1892, sa isang bahay sa Tondo, tinipon ni Bonifacio yung mga tropa niya. Sila Deodato Arellano, sila Ladislao Diwa. Sabi niya, tapos na yung usapang reforma. Tapos na yung, please, pansinin nyo kami, Spain. Hindi na to gagana. Ang kailangan, kalayaan. Total separation. At doon, kaboom! Pinanganak ang KKK. Hindi yung sa Amerika, okay? Iba to. Ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Goal? Patalsikin ang mga Espanyol. Sapakan ako sapakan, dugo kung dugo. Si Bonifacio yung naging supremo. Ang Lodi. Ang binis lumaki ng katipunan. Parang network marketing. Daanan, naging libo-libo, secret society to best. May mga kodigo sila, may mga ritual. Ang galing magtago. Pero alam niyo naman sa Pinas, yung pinakadelikadong bagay, chismis. So August 1896, may 2 katipunero na nag-away sa isang printing press sa Manila. Nagkapikunan. Yung isa, si Teodoro Patino, para makaganti, pumunta sa kapatid niyang Madra. At yung Madra, sinabi sa pari. At yung pare, sinabi sa Guardia Sibil. Wasak! Nahuli sila. Exposed na ang katipunan. So anong ginawa ni Bonifacio? Natakot siya? Nagtabo siya? Hindi. Sabi niya, okay. Alam na nila? Sige. Simulan na natin. Sinipon niya yung mga katipunero sa isang lugar na hanggang ngayon pinag-aawayan kung saan pa talaga. Balingawak, Pugadlawin, kahit saan pa yan, ang importante yung ginawa nila. Sigaw ni Bonifacio, mga kapatid, oras na! Tapos kinuha nila yung mga sedula nila, yung parang community tax certificate, yung resibo na subject ka ng Spain. Punitin niya. Sinabi, punitin niya yan! Pinunit nila lahat. Boom! Yun ang sigaw. Yun ang cry. Yung tapos na ang maliligayang araw nyo, Espanyol! Gera na to! Nagsimula na ang himagsikan. Pero eto na yung reality check. Si Bonifacio, magaling siyang organizer. Magaling siyang mag-inspire. Pero bilang military general, medyo sablay. Yung mga unang laban niya sa paligid ng Manila sa San Juan del Monte, talo sila. Talo sila! Pero at ibang lugar, may isang probinsya na waging-wagi. Cavite.
dito papasok yung isa pang bida o kontrabida sa istorya natin, isang 27 years old na mayor, si Audac, si Emilio Aguinaldo. Yung mga taga Cavite, ang galing nila. Sunod-sunod yung mga panalo na liberate nila yung buong probinsya. Si Aguinaldo naging rockstar ng revolusyon. Dito na, nagsimula na yung drama. Kasi yung katipunan sa Cavite, nahati sa dalawa. Parang fan clubs. May magdiwang, loyal kay Bonifacio, at may magdalo, loyal kay Aguinaldo. At imbis na mag-focus sa kaalaban, yung Espanyol, ano ginawa nila? Nag-away sila. Nagkainisan, nagkainggitan. Sino ba talaga ang boss? Sino ba yung mas magaling? Parang high school, no? So, naisip nila, okay, huwag tayo mag-away, kailangan natin mag-unify. Gawa tayo ng bagong gobyerno. Mag-eleksyon tayo. At dito na mga bes, dito na nagkaletse-letse ang lahat. March 22, 1897, Tejeros Convention. Yung dapat na meeting para ayusin yung gulo, naging yung pinaka-shady na election sa history ng Pilipinas. Isipin mo, yung meeting ginawa sa teritoryo ng Magdalo, kaya Aguinaldo. Yung mga bumoboto, halos lahat taga Cavite. Si Bonifacio, yung supremo, yung nagtayo ng buong katipunan, pumayag siya. Sabi niya, sige, para sa bayan, respetuhin natin kung sino yung mananalo. Nag-start yung botohan. Presidente, nanalo si Emilio Aguinaldo na, by the way, wala doon, nasa laban daw. Convenient. Vice Presidente, nanalo si Mariano Trias, taga Cavite. Captain General, nanalo si Artemio Ricarte, taga Cavite. Tapos, Director of War, Director of Finance, halos lahat ng mga nanalo, taga Cavite, taga Magdalo. Nakakaamoy ako ng lutong Macau. Si Bonifacio, yung supremo, yung nagtayo ng buong katipunan, talo. Talo sa pagka-presidente, talo sa pagka-vice, talo sa lahat. Hanggang sa dulo, okay, sige, Director of Interior, yung parang secretary. Pumayag pa rin si Buni. Sabi niya, sige, okay lang. Pero, bago siya ma-proclaim, may tumayong isang gunggong, isang Daniel Terona. Tandaan niyo yung pangalan na yan. Siya yung original troll. Sumigaw si Terona. Teka lang! Yung pwesto ng Director of Interior, kailangan yan abogado. May mas bagay dyan, si Jose del Rosario. Och, isipin mo, ikaw yung nag-umpisa ng lahat, ikaw yung supremo. Tapos sa harap ng lahat, sasabihan ka na hindi ka qualified, na hindi ka edukado, na bobo ka. Wasak. Doon na napuno si Bonifacio, bumunot siya yung baril. Sabi niya, anong sinabi mo? Humingi ka ng tawad. Nagkagulo. Tapos sumigaw si Bonifacio, bilang supremo ng katipunan, dinedeklara ko na walang bisa ang lahat ng nangyari dito. Nag-walk out si Boni, galit na galit. Anyari, si Bonifacio yung nag-invite sa Cavite para ayusin yung gulo nila. Biglang naging persona non grata, naging extra sa sarili niyang revolusyon. Kinabukasan, gumawa siya ng sarili niyang dokumento, yung Acta de Tejeros. Sinasabi na yung election, fraud, niloko sila. Tapos, nagtayo siya ng sarili niyang gobyerno. Sabi niya, sila na bahala sa Cavite, tayo ituloy natin yung katipunan. Anong tingin ni Aguinaldo na ngayon ay presidente na? Galon? Nagtayo ka ng sarili mong gobyerno? Treason yun, bes. Ang kalaban dapat yung Espanyol, di ba? Pero biglang yung focus ni Aguinaldo, naging si Bonifacio. Nagpadala si Aguinaldo ng mga sundalo, sila Colonel Agapito Intong Bonson, para arestuhin si Bonifacio sa Limbong, Cavite. Pero hindi to simpleng aresto. Scuffle, nagkaroon ng putukan. Yung kapatid ni Boni na si Ciriaco, patay. Yung isa pa na si Procopio, binugbog. Si Andres Bonifacio, sinaksak sa leeg, biniril sa braso. Grabe, yung supremo, hinuli na parang hayop. At dito napapasok yung pinaka-kadiri na part, yung trial.
Dinala si Bonifacio sa Marabundon. Binilanggo. Tapos lilitisin daw siya. Pero, gets mo to ha? Isang kangaroo court. Yung judge at yung mga jury, lahat tao ni Aguinaldo. Yung mga testigo laban kay Bonifacio, yung mga sundalong umaresto sa kanya. Yung abogado ni Bonifacio, yung defense lawyer niya, ang closing statement niya ay, wala akong masabi kung di guilty nga siya. Anong nangyari, Bes? Sinabi ni Bonifacio na na-rape daw ng mga sundalo ni Bonson yung asawa niyang si Gregoria de Jesus. Anong sabi ng court? Hindi yan kasama sa kaso. Move on. Ang bilis ng trial. Ang verdict? Guilty. Guilty sa sedition, sa treason, sa pagtangkang patayin si Aguinaldo. Ang parusa? Death penalty. Kamatayan. Nakarating yung verdict kay Aguinaldo. Tapos, yung mga generals niya sabi, patayin yan! Kadlang yan sa pagkakaisa. Si Aguinaldo naglabas ng sulat. Sabi niya, okay, wag patayin. I-commute natin to exile. Itapon na lang sa malayong lugar. So, okay, yun na yun? Hindi. Dito na yung shady part ulit. Kasi yung mga historians, hati, may nagsasabi na, wow, ang bait ni Aguinaldo, pinatawad niya. Pero yung mas malakas na ebidensya, sabi ng mga generals niya, like Mariano Noriel at Pio del Pilar, boss, pag di mo pinatayan, magkakagulo tayo. Bawiin mo yung pardon. At pinawi nga ni Aguinaldo. May 10, 1897, madaling araw, kinuha sa Andres at si Procopio Bonifacio sa kulungan. Dinala sila sa Bundok Buntes. Ang utos kay Major Lazaro Macapagal ay execute. Walang nakakaalam nung eksaktong nangyari. Ang kwento ay binarel. Ang mas malalang kwento ay tinadjad ng itak si Andres kasi nagmakainglaw daw. Yung katawan nila inilibing sa islang mababaw na hukay. Walang pangalan, walang marka. Yung ama ng katipunan, yung supremo, tinapos na parang aso. Kaboom! Si Aguinaldo naging yung unang presidente. Nakipag-deal sa mga Espanyol. Pact of Biak na ba to? Tumanggap ng pera. Umalis papuntang Hong Kong. Bumalik kasama yung mga Amerikano. Nag-declare ng independence. Nagpresidente ulit. Naggera kinaban ng mga Amerikano. Nahuli. Nagsumpa sa Amerika. Tumakbo kontra kay Quezon. Talo. At namatay na matanda. Si Bonifacio naging yung anino. Yung what if. Yung tanong na, paano kung siya yung nanalo? So, balik tayo sa tanong natin. Si Andres Bonifacio ba ang tunay na bayani? Tingnan nyo. Si Rizal yung utak. Siya yung nagplant ng seed. Pero si Bonifacio, siya yung puso. Siya yung kamao. Siya yung nagsabi na tama na ang salita, gawa na. Kung walang katipunan, walang revolusyon. Walang Aguinaldo. Walang First Republic. Pero yun nangyari sa kanya, yun yung pinaka-classic na Pinoy story. Ano yung pumatay kay Bonifacio? Yung mga Espanyol? Hindi. Yung pumatay sa kanya, politika. Yung pumatay sa kanya, regionalism. Yung taga Cavite kami, taga Tondo lang ka. Yung pumatay sa kanya, elitism. Yung hindi ka nag-aral, huwag kang mag-lead. Yung pumatay sa kanya, kapwa Pilipino. Kaya yung core question, can good intentions really win? Sa kaso ni Bonifacio, yung intention niya pure, kalayaan. Pero yun nangyari, na-outplay siya. Na-maneuver siya ng mga mas madulas, ng mga mas makapangyarihan. Yung kwento niya yung ultimate lesson na minsan hindi sapat yung tapang at yung puso. Minsan sa mundo ng politika, yung mga maayos at matino, sila yung unang tinatapos. Kaya sa susunod na may makita kayong 10 pesong bariha, tignan niyo ulit yung mukha ni Bonifacio. Hindi yan lang mukha ng revolusyon. Yan yung mukha ng isang tao na nag-umpisa ng laban, pero tiniraidor at tinapos ng sarili niyang mga kasama. Grabe, no?